sa MAFIL naglunsad ng mga aktibidad para sa buwan ng wika. Verona, iginiit ang halaga ng wikang Filipino sa literasiya. City Hires, ibinahagi ang kanilang mga katutubong wika. Magandang araw, Santiago City! Naimbagnal daw, City High. Naghahatid ng makatotohanang balita, ako si Kyle Kiambon. At ako naman si Shana Tesoro. Primera sa paglalahad ng balita. Alerto sa serbisyo para sa masa. Ito ang Tatak Primera! Kaabang-abang ang mga kompetisyon na magaganap upang mahasa ang husay ng mga mag-aaral sa Santiago City National High School ngayong buwan ng wika. Tingnan natin live mula sa Santiago City National High School si Daphne Ramos. Daphne? Yes, Kyle, naghahanda na nga ang Santiago City National High School sa paggunita ng buwan ng wika ngayong taon. Ibinahagi ni Ginang Luila Gomez, tagapagpayo ng SamaFil, ang mga tampok na aktibidad na gaganapin sa nasabing programa. Para sa mga aktibidades sa bawat baitang, sa ikapitong baitang, sayaw kultura, katutubong sayaw, mapreserba at maipahayag ang kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang pamayanan. Sa ikawalong baitang, sa bayang pagbigkas na may piyesang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Gato Andres Bonifacio, may parating ang damdamin at mensahe ng isang tula o panitikan sa pamamagitan ng sama-samang pagbigkas. Sa ikasyam na baitang naman, ang piyesa nila ay Bulag, Pipi at Bingi ni Freddy Aguilar. May pahayag ang emosyon o kwento gamit ang galaw ng katawan at ekspresyon. Dagdag pa ni Gomez, tapok din sa pagdiriwang haritmo sa grade 10, paggawa ng vlog sa grade 11 at paggawa ng infographics sa grade 12. Gaganapin ang pampinid na palatuntunan sa ika-27 ng Agosto bilang pagkilala sa kahalagahan ng wikang pambansa at mga wikang katutubo. Samantala, ibinahagi ng coordinator sa Filipino na si Augusto Verona kung gaano kahalaga ang patuloy na paglinang at paggamit ng wikang Filipino upang mapaunlad ang literasiya sa City High. Pakinggan natin ang detalye ng balitang yan kay Cassandra Marquez. Binigyang diin ni Augusto Verona, coordinator sa Filipino sa Santiago City National High School, ang halaga ng paglinang ng wikang Filipino at katutubong wika sa pagpapataas ng antas ng literasiya sa paaralan. Dito sa ating bansa, kinakailangang malinang ng totoo ang ating wika sabagat ito ang wikang dapat nagpapaunawa sa bawat kabataan, sa bawat mag-aaral na dapat nating pahalagahan at lalo pang igayak ng sa gayon ay magkaroon ng pambansang unawaan sa ating paaralan, sa ating komunidad at sa buong bansa. Ito ay bunsod ng lumabas sa pagtataya ng paaralan gamit ang Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI, kung saan tinatayang aabot sa 55 estudyante ang kabilang sa non-readers at frustration level sa asignaturang Filipino mula baitang 7 hanggang 10. Samantalang, 170 estudyante naman sa asignaturang Ingles. Kaugnay rin ito ng resultang inilabas ng Program for International Student Assessment 2022 kung saan 76 sa reading comprehension ang Pilipinas mula sa 81 bansang kumuha ng nasabing pagsusulit. Dahil dito, iginiit ni Verona na kinakailangang malinang ang wikang Filipino upang mabigyang solusyon ang problema sa literasiya sa paaralan. Ang pinakamahalagang solusyon para sa ikagaganda o ikagagaling ng literasiya sa ating paaralan ay ikintala sa isipan, sa puso, ang wastong paggamit ng wikang Filipino. Gayunman, sinabi ng coordinator na bagamat kontributor ang wikang Filipino sa pambansang unawaan, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang wikang Ingles tungo sa pandaigdigang pakikipagtalastasan. Ako si Cassandra Marquez, primera sa paglalahad ng balita, alerto sa serbisyong para sa masa. Ito ang Tatak Primera. Susunod, City Hires, ibinahagi ang kanilang mga katutubong wika. Alamin natin yan sa pagbabalik ng Tatak Primera.
Alam niyo ba na ang buwan ng wikang pabansa ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto bilang pagkilala sa kahalagahan ng wika? Ang pagdiriwang ay nagsimula noong 1946 bilang Linggo ng Wika na itinatag ni Pangulong Sergio Osmeña. Noong 1997, pinalawig ito mula sa isang linggong pagdiriwang patungong isang buwan at tinawag itong buwan ng wikang pambansa. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang maipakita natin ang pagpapahalaga sa ating wika? Una, gamitin ang sariling wika sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Pangalawa, palaganapin ang paggamit ng wikang katutubo tungo sa pambansang pagkakaisa. Ikatlo, isama ang wikang Filipino sa kurikulum ng mga paaralan. Pang-apat, gamitin ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa mga programa sa telebisyon, radyo at online media. At panlima, pagyamanin ang wika sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng kultura at kasaysayang dala nito. Tandaan, wikang Filipino ang pundasyon ng isang bansang malaya at nagkakaisa. Itatak sa puso't isipan ang halaga nito. Isang paalala mula sa SPJ TV at Tatak Primera. Nagbabalik ang Tatak Primera. Sa patuloy na paglaho ng mga wikang katutubo, paano nga ba napapanatili ng mga city hires ang kanilang katutubong wika? Alamin natin yan kay Dean Taginod. Ano kaya ang mangyayari kapag wala na nakakaintindi sa iyo? Kapag wala ka nang makausap sa paligid mo? Narito ako ngayon sa Santiago City National High School upang alamin kung alam pa ba ng mga city hires ang kanilang mga katutubong wika. Ano? Tara? Naimbag na bigat kanyayo amin. Maya nga daw sa tanan ako day. Naimbag nga bigat kanyayo am amin. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Maayong buntag sa inyong tanan! Alam niyo ba? Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, mayroong 130 wika ang Pilipinas. Ngunit, 4 na po rito ay nanganganib ng mawala. Kasama na rito ang Gaddang sa Luzon, Binukidnon sa Visayas, at Binukid sa Mindanao. Ibinahagi ni Azriel Ribuca, isang mag-aaral mula grade 11, ang kanyang karanasan sa paggamit ng wikang katutubo. Nagagamit ko ito sa aking mga kaklaseng marunong din magsalita ng wikang Ilocano at saka sa aming bahay. Samantala, binanggit naman ni Liz Ramos, isa ring mag-aaral mula sa grade 11 na mahalagang gamitin ang mga wikang katutubo. Gagamitin ko yung knowledge ko, i-share ko yun sa kanila, and i-share ko yung idea na yung wika, even before colonization, ito na yung nagsisilbing pagkakakilanlan natin regardless sa mga pananakop ng iba't ibang bansa. Ang wika ay pagkakakilanlan ng ating mga kultura at tradisyon. Panatilihin itong gamitin upang hindi mawala ng tuluyan. Simulan natin sa ating mga tahanan. Para sa Tatak Primera, ako si Dean Taginod. Intun sumarumanin kakabsa. At yan ang aming nakalap na balita sa oras na ito. Para sa iba pang mga detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Santiago City National High School Special Program in Journalism. Tandaan, ang wika ay buhay. Ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Patuloy natin itong gamitin para sa mas maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Muli ako si Kyle Kiamhor. At ako naman si Shana Tesoro. Primera sa paglalahad ng balita. Alerto sa serbisyong para sa masa. Ito ang Tatak Primera!